kumpiyansado si Sara na malakas ang laban niya sa 2028. Anong masasabi niyo dyan, mga kabunyog, mga kababayan? Ha? Yan po umiinit na talaga ang politika natin. Galing na mismo kay Sara, naghahanda na sila, nag-usap na sila. Sabi daw ni Duterte, susuporta daw siya sa kanya sa pagtakbo niya. At sana daw, para talagang makapangampanya siya, ay malaya na siya sa panahon na yan. Ano kaya? Ano sa tingin nyo? Makalaya na kaya si Duterte bago ang eleksyong 2028 para makapangampanya kay Sara? Hindi, ang una-munang tanong, makatakbo kaya si Sara? No, ang daming ang daming natin diyan. Ano bang reaksyon niyo doon sa sinabi ni Sara? Ang una, makakatakbo pa nga kaya si Sara? Kasi pagka na-convict yan sa impeachment, kasabay na niyan, perpetual disqualification from holding public office. Yun ang niyan. So ang una, makatakbo kaya siya. Kung makatakbo naman si Sara sa 2028, totoo ba yung sinasabi niya na malakas ang laban niya kasi wala naman daw kalaban galing sa kampo ng Marcos. At hindi naman daw susuportahan ng Dilawan si ang kandidato ni Marcos, kahit daw ng mga Makabayan Black. Kung ngayon daw, mayroon silang alyansa, pero pagdating sa 2028, hindi na daw yan. Sara Duterte gets Dad's nod for candidacy in 2028 polls. Yan Sa Manila Bulletin naman, ang pagkaka-headline yan ganito. Duterte hopes for freedom in time for VP Sara's possible 2028 presidential run. Kaya sabihin na naman ng mga DDS dyan, ikaw Enzo, nang-iintriga ka na naman. Hindi tayo nag-iintriga. Yan Yan po ang balita ngayon. So, sige nga, isa-isahin natin yung pinag-usapan, yung tinapi ko kanina. Makatakbo pa kaya si Sara Duterte? Yan muna. Makatakbo pa kaya? Actually, magdidepende yan kay Marcos mismo. Sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, magdidepende yan kay Marcos mismo. Bakit kay Marcos? Kay PBBM? Mga kabunyog, ano yan Ang impeachment kasi, susulong yan. Una, magkakaroon ba ng impeachment trial? Madidismiss ba yung impeachment? O magtutuloy? Magdidepende yan sa Malacanang. Ang mga senador kasi naghihintay ng command ng Malacanang. Mga kabunyog, mga kababayan. Marami kasi dyan sa mga senador, kung anong sabihin ng Malacanang, susunod yan. Kahit yung pagboto sa conviction, kung i-convict man nila si Sara o hindi, magdidepende yan. Yung kwininto nga, di ba, ni Secretary Ronald Llamas, yung kwininto niya sa talakayan namin, di ba, may talakayan kami, Dos Amigos, kada Sabado. Pinag-usapan na namin yan. Yung nangyari nun kay Pinoy, nung panahong impeachment ni Corona, ayaw talaga ni Pinoy kay Corona bilang Chief Justice. Kasi nga, marami siyang gustong isulong na mga reforma kasi ang programa ni Pinoy daang matuwid. Daang matuwid. So, paano niya makakasuhan yung mga dapat kasuhan tulad ni Gloria at ang iba pa kung ang ombudsman ay si Merceditas Gutierrez na pro-Gloria? Kung ang Chief Justice ay si Corona na tao ni Gloria? Kaya talagang linakad ni Pinoy na ma-impeach si Gutierrez at ma-impeach si Corona. Ang pagkakaiba lang kay Gutierrez, matapos ma-impeach, nung magsisimula na ang trial, nag-resign na. Ayaw niya nang malagay pa sa kahihiyan. Pero si Corona lumaban. Ang iniisip ni Corona, karamihan ng mga senador, kakampi ni Gloria. Kakampi ni Gloria. Kaya lang, anong ginawa ni Pinoy? Di ba pinagkwentuhan namin niya ni Llamas? Sabi ko, Ronald, sabi ni Corona sa isang interview, ikaw daw yung gumapang sa mga senador. Ikaw daw yung gumapang, kinausap mo daw bawat isa. Pinangakuan daw ninyo ng mga pondo. Totoo ba 'yon?
Natawa lang si Ronald. Natawa lang, di ba? Pero, ano yan? Ha? Bakit natawa lang si Ronald? Neither confirm nor deny. Hindi niya si inamin, hindi niya naman tinanggi. Oh. Pero ano yun? Totoo yun. Hindi naman boboto yung mga senador na yun. Marami dun sa mga senador pro-Gloria. Pero nang gumalaw ang Malacanang, nagbago ng stand. Alam nyo kung ilan yung naging boto doon kay Corona? 20 against 3. Tatlo lang na senador ang nag-stick kay Corona. Pumabor kay Corona. Sino yung tatlo? Si Miriam Defensor Santiago, si Joker Arroyo, saka si Bongbong Marcos. Yan yun. Kaya itong kay Sara na ito, pag gumalaw ang Malacanang dyan, push yan. Tapos yan. Ano yan, mga kabunyog? Halimbawa dito sa Senate President, bakit si Chis Escudero ang lakas-lakas ng ang yabang ni Chis Escudero? Kasi alam niya na hindi naman siya matatanggal sa pagka-Senate President. Kasi alam niya na suportado siya ng Malacanang. Wala namang ibang sinusuportahan ng Malacanang. Pero kung gumalaw ang Malacanang, ay, tanggal yan si Chis. Ang alignment sa Senado, mababago yan. Yan yung totoo dyan. Kaya anyway, kung gusto talaga ng administrasyon na wag nang makatakbo si Sara, gumalaw dapat ang Malacanang. Gumalaw. Kasi maraming senador dyan, naghihintay lang. Yan yun. Ngayon, pag hindi na nakatakbo si Gloria, ay si Sara sa 2028, magpipili iyan ng pambato. Ang pwedeng pambato niyan, si Bongo. Si Bongo yan. Pero, kung hindi makonvict si Sara, takbo talaga yan sa 2028. O ngayon, pag-usapan natin yung pangalawang sabi ni Sara, wala naman daw pambato ang Marcos. Wala nga bang pambato ang Marcos? Sa parte ng Marcos, si Sandro Marcos hindi pa pwede yan. Hindi pa pwede si Marcos. Si Sandro, sa 2034 pa yata yan pwede. Kung tatakbo man yan. Hindi itong 2028. Si Martin Romualdez, yan ang nag-aambisyon na tumakbo sa pamilya ng Marcos, pinsan ng Marcos. Ang problema kay Martin Romualdez, malayo talaga sa survey. Ngayon na naman, nag-aambisyon na naman si Romualdez. Karamihan ng mga kongresista kanya. Busog ang mga kongresista, pati mga politiko kanya. Kaya lang pagdating sa tao, ay ang presidente kasi sa atin, popularity. Hindi ganun ka-popular si Romualdez. Kaya yan po ang problema ng administrasyon, walang pambato talaga. Pwedeng pambato ng administrasyon, hahanap sila. Pwedeng si Erwin Tulfo o si Rapi Tulfo. Ang problema din sa Tulfo, humina na eh. Kung titingnan natin dito sa elections nitong 2025, si Erwin Tulfo nag-ikatlo na lang. Oh. Ikatlo ba? Ikatlo, ikaapat. Parang ikaapat, ikatlo pala si Bato. O tinalo ni Bongo, tinalo ni Bam Aquino, tinalo pa ni dati na-chair sa survey. Pagdating ng eleksyon, talo si Erwin Tulfo. Si Ben Tulfo, yung kapatid na inaakala malakas, dahil Tulfo nga, wala na, hindi na nanalo. So ibig sabihin, dito sa eleksyon na ito sa 2025, nakita dito na ang magic ng Tulfo, hindi naman ganun kalakas. Ha? So, sino ang pwedeng imanok ng Marcos? Sino pwede? Kung hindi pwede si Martin kasi mahina. Kung si Tulfo ay hindi na ganun kalakas. Yan ang sinasabi ni Sara Duterte. Ang pagtingin ni Sara, pag-uusap nila ng kanyang ama, wala namang malakas na pambato ang administrasyon. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sa totoo lang, sa parte sana talaga ng administrasyon, ang dapat na gawin talaga ng administrasyon, ngayon pa lang, gamitin na nito ang lahat ng resources nito, gamitin na nito ang lahat ng kapangyarihan nito para makonvict si Sara hindi na makatakbo sa 2028.
Ngayon, ang oposisyon, yan, marami ang oposisyon. Pwedeng si Leni, pwedeng si Risa, pwedeng si Bam. O, yan yung mga pinagpipilian ng oposisyon. Leni, Risa, Bam. So, yan. Yan yun. Pwede yan. Pwedeng pumili dyan. May mga may mga tinutulak ng kandidato sa pagkasenador. Pwedeng tumakbo si Risa. Ay pwedeng tumakbo si Laila. Pwedeng tumakbo si Chel. Si Heidi Mendoza. Si Chelo Magno. Oh, pwedeng tatakbo yan. Yan ang mga pwede. Kaya yung oposisyon, maganda yung naging showing ng oposisyon nitong 2025 na number 2 si Bam, nag-number 5 si Kiko. Tapos yung Akbayan naka 2.8 million na boto sa party list. Oh. Kaya kumbaga, unlike dati na ang oposisyon nung 2016 tinalo ni Duterte si Marroas, nung 2019 8 diretso walang nanalo. 2022 talo si Leni, talo si Kiko, isa lang ang nanalo sa senador. Pero itong 2025 maganda yung performance ng oposisyon. Number 2 si Bam, number 5 si Kiko, 2.8 million ang Akbayan. So malaki ang posibilidad na ang tao gustong tingnan ang oposisyon na alternative. Kung ayaw mo na sa Duterte, ayaw mo sa Marcos, itong oposisyon pwede. Kaya pwedeng mag three-cornered fight sa 2028. Three-cornered fight. Ibig sabihin, kampo ng Duterte, kampo ng Marcos, at kampo ng oposisyon. Kaya lang, ang pagtingin ko, kapag nakatakbo si Sara sa 28, tapos magpi-fill din ang Marcos ng kandidato nila, pwedeng si Romualdez, pwedeng si Tulfo, tapos ang oposisyon magpi-fill din, mananalo si Sara dyan. Mananalo si Sara dyan kapag ganyan. Actually, ang dapat na mangyari talaga, magkaroon ng broad anti-Duterte United Front. Anong tawag dyan? BAUF. BADUF. Di ba? Broad Anti-Duterte United Front. Yan yun. Dapat magsama-samang puwersa ang Marcos, ang oposisyon. Kumbaga, pagkakaisa para matalo si Sara Duterte. Kung hindi rin lang naman gagalaw ang administrasyon para ma-convict si Sara, kailangan magsama-sama sa 2028. Or else, kung hindi, mananalo si Sara Duterte. Pag tumakbo ang oposisyon, tumakbo si Romualdez, or imanok ng administrasyon ni Marcos si Tulfo, magbabay si Romualdez, tapos magpi-fill din ang oposisyon, mag-Leni man yan, mag-Sara Urbang, mananalo si Sara dyan. Kaya dalawa lang talaga ang pwede. Dalawa lang talaga ang pwede. It's either talagang i-convict si Sara Duterte, wag nang makatakbo sa 2022 ay 2028. Kaya lang ewan ko, bakit hindi yan ginagawa talaga ng administrasyon? Mayroong nagsasabi sa atin, hindi, attorney, may plano yan, may gagawin yan. Maghintay ka lang. O sige, hintayin natin. Hintayin natin. Kaya lang, dito pa lang kasi sa Senate President, di ba? Dapat hindi na, tingnan nyo sa Kamara, yung mga pro-Duterte na mga kongresista tulad nila Gloria, sila Pulong Duterte, kahit si Marcoleta nang nandyan yan sa House, hindi yan makapurma doon. Talagang dominado ng pro-Duterte ay ng pro-Marcos, kahit yung mga, basta anti-Duterte yung Kongreso, yung Kamara eh. Hindi makapurma yung mga pro-Duterte doon sa Kamara. Pagdating sa Senado, dapat sana ganun din. Dapat sila Marcoleta, sila Padilla, sila Bongo, sila Bato, sila Aimee, hindi dapat makapurma sa Senado. Dapat minority sila, nachicheck sila. Dapat pahinain ang pwersa ng Duterte sa Kamara at saka sa Senado. Pagdating kasi sa Senado, hinahayaan ng Malacanang si Chis Escudero na dumiskarte. Ay si Chis Escudero, wala namang pakialam, pro-Duterte din. Ang importante kay Chis, ambisyon niya. Wala siyang pakialam kung anti-Duterte o anti-Marcos.
Ganyan ano yan, ganyan yan nangyayari diyan sa Senado. Dapat ang ilagay na Senate President anti-Duterte. At dapat lahat ng pwersang anti-Duterte sa Senado, sila yung magsama-sama. Ang nangyari ngayon, yung majority sa Senado, pro-Duterte. Yan yung hindi maganda. Yan yung hindi maganda. Kung gusto talaga na hindi na maka-recover ang mga Duterte, dapat sa Senado, wag papurmahin. Ang analysis ng kampo ng Duterte, walang pambato ang Marcos na matibay, malakas. Wala. At yung dilawa naman, hindi naman yan sasama sa Marcos. So, sa madaling sabi, ang tinitingnan ni Sara, parang sure win na sila sa 28. Kasi ang Marcos walang pambato na malakas. Ang dilaw naman, hindi naman sasama sa Marcos, magpi-fill din ng separate. Oh. So, parang sinasabi ni Sara, sigurado na sila. Actually, may punto yun. May punto yun, sinabi ni Sara. Kung ang Marcos nga ay magpi-field at ang ipi-field ay si Romualdez o si Tulfo, ang oposisyon magpi-field din dahil hindi magsasama-sama. Ano yan? Mananalo si Sara niya. Mananalo si Sara. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Ang sitwasyon. Ngayon, ang sinasabi ni Duterte, ni Digong, sana daw makalaya na siya pagtakbo ni Sara. Mahirap yan. Medyo mahirap yan. Mahaba pang proseso ang hearing kay Duterte. Ang best scenario, ang best na one, i-control ng pro-Marcos, makipag-alyansa ang oposisyon sa Marcos pagdating sa Senado. Ibig sabihin sila Kiko, sila Bam, sila Risa, sumama sa grupo ng mga pro-Marcos doon. Ang i-isolate sa Senado ang Duterte para humina na ang Duterte. Pangalawa, suportahan ng Malacanang ang impeachment ni Sara para makonvict ito, para hindi na makatakbo. Pangatlo, magsanib persa ang oposisyon at ang administrasyon laban sa Duterte. Yun. Sino man ang patakbuhin ng Duterte, si Sara man yan o si Bongo, dapat magsama-sama. Broad anti-Duterte United Front sa 2028. Pag hindi nangyari yan, kawawa ang bansa natin. Kawawa ang bansa natin. Sa totoo lang mga kabutyo. Sa ngayon pa lang makikita nyo naman makikita nyo. Nagkakaroon na ng alignments ngayon, political alignments. Si Gloria, natural, Sara Duterte yan. Si Isko Moreno, Sara Duterte. Sila Chavit Singson, Sara Duterte. Makikita mo na ngayon pa lang nagpuposisyonan na. Dito sa amin sa probinsya, namomonitor ko, nagbubuo na si Sara ng pwersa niya. Yan yun. Yan, mga kabunyog, mga kababayan. Ito, ang Bilyar, Sara Duterte yan. Ang Estrada, Sara Duterte yan. Kaya pagdating ng 2028, lalakas palalo yan si Sara kung hindi yan makukonvict sa impeachment. Ewan ko, sana makarating ito sa kung sino man dito ang may connection sa mga gumagalaw sa Malacanang. Ang problema pa sa oposisyon, mayroon pang mga nasa oposisyon na parang mas malapit pa sa Duterte. Halimbawa si Rowena Guanzon. Kakampings daw siya, pero pro-Duterte siya. Hindi daw siya DDS. Hindi daw siya DDS, kakamping siya. Ano yan, mga kabunyog, mga kababayan? Ano ito? Nakakalungkot kasi sa totoo lang, dapat hindi na makabalik ang Duterte sa 2028. Dapat hindi manalo si Sara sa 2028. Grabe ang mangyayari sa bansa natin. May magagawa naman Ang unang magagawa, wag nang makatakbo si Sara. Paano siya hindi makatakbo? Impeachment. I-convict siya. O yun. Yun. Legal yan. Legal yan. Di ba? Anyway, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog!
Halikan na kasama ka, Bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.